Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Kasama si... Hi, hello, good afternoon mga kaserbisyo. Ako po si Migs Bustos. Happy Monday po Nina, happy Monday to you. I know, Monday na agad. Parang nabitin ako sa weekend. Oo nga, nabitin yung weekend. Pero success na success ang ating pilot week. Of course, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay. Sa lahat po ng mga nag-guest sa amin. At syempre kay House Speaker Martin Romualdez. Thank you for the exclusive one-on-one interview po. Ngayon meron rin tayong very special guest. Yes. Sa mga kababayan po natin na... Naku po, namomroblema hanggang ngayon wala pa rin silang bahay. Wala pa rin bahay. Wala pa rin po silang bahay. Sila po ay nagtatrabaho, sila po ay... Marami sa kanila, minimum wage earners. Marami po sa kanila. Kasama natin nakakasalamuha araw-araw. Minsan po umuuwi sa mga, kung tawagin nga natin dati, mga squatters area or informal settlers. Nandun po sila sa area na yun. Oo, at syempre nga po dito po sa Metro Manila, densely populated nga po, no? Ang ating, kumbaga, capital, kumbaga, ang NCR, yan nga po ang ating, kumbaga, technical term, no? Tama ba? Informal settlers. Yes, hindi na raw pwedeng tawagin na yung squatters. Slang kasi yun, slang. medyo, kaya informal settler po. Yan po ang tamang tawag sa kanila ngayon. Okay, at kung meron po kayong mga katanungan dahil makakasama natin ang Housing Czar. 'Di ba? Ngayong araw na ito, pambihirang pagkakataon. Minsan po 'di ba hindi siya in person pero ngayong araw we have him in the flesh. Cool na cool. Of course. Fit na fit, cool na cool. Oo, lahat na. Kasama ang kanyang mga members of the court. Hindi, ang kanyang mga magagaling na USEC. Siyempre, kasama rin po niya. Pero gusto ko lang munang i-announce sa mga nakikinig sa atin, no? Dahil simula ngayong araw na ito, Lunes ay sa bayan na po tayong mapakikinggan ang nagseserbisyo Niña Corpus Live sa mga sumusunod na FM radio stations sa FM Radio Cagayan, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Tacloban, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Camarines Sur, at FM Radio Maasin. Wow, ang dami. Kinig na mga kaserbisyo. At syempre mamaya. Siyempre po, ang ating Viber number niya para makisali sila sa ating talakayan, 0919-278-3000. At siyempre po, mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel at Teleradyo Serbisyo. Mamaya, meron rin kaming veterinarian na mag-guest sa mga interesado po para sa kanilang mga pets, yung mga fur parents. Makinig rin po kayo at mag-text ng inyong mga katanungan. Pero ngayon, kapag meron po kayong katanungan tungkol sa murang pabahay, ano ang tawag doon? Sana all daw. Sana all. Sana all may bahay. Oo nga. Kasama po natin ngayon walang iba kundi ang Secretary ng Department of Human Settlements and Urban Development or DSUD, Secretary Jerry Acuzar. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po sa inyo. At syempre, makakasama din po natin sa same department po ng Department of Human Settlements and Urban Development. Magandang hapon po, Yusek Gary de Guzman. At, magandang hapon po. Magandang hapon po at syempre po si Yusek Ave Tolentino. Sir, good afternoon. Magandang hapon po. Okay. Okay, unahin na po natin yung diretso na po tayo sa usapan natin, Secretary Acuzar. Unang-una, maraming salamat po sa inyong pag-unlock. Thank you for coming. At ang una ko pong tanong, ilan na po ba ang mga pabahay na nagagawa natin para sa mga mahihirap nating kababayan? Yung mag-umpisa po kami sa Department of Housing nung Administration Marcos, nakaka-140,000 units na kami na ongoing construction. Ang delivery kasi ito matatagalan kasi buildings kasi itong binagawa natin. Okay, 140,000 units po. Units, yes. Pero how many families po yung makikinabang? Sa 140,000 units, 140,000 families din makikinabang. Opo. Ito po yung nagawa na o ginagawa pa lang? Ongoing construction. In next year, ito ay di-deliver na. Next year na. Kasi paggawa ng building takes about 1 year and a half to 2 years. Opo. Okay, at balita ko po
6 million yung balak niyong itayong pabahay para sa buong Pilipinas in the 6-year term of the President? Tama po. Nung una pong kinonceptualize namin itong pabahay na ito, tinarget po namin yung 1 million houses a year. So, sa 1 million housing a year, ang target namin. So, gumawa kami ng programa. Kasi walang pera ang gobyerno eh. So, walang pondo. Noong araw, yung mga past administration, ang ginagamit, government funds. Meaning, hingi ka ng allotment sa Kongreso at sa Senado para bigyan ka ng pondo. Pag ganun po ang ginawa natin, wala pong mangyayari sa housing. Hindi kakayanin yung government funds. Ngayon, ang ginamit po natin private funds. Kaya yung mga sample na ginawa namin na yung 140,000 units, ginawa namin in 2 years' time using private funds. Yung 140,000 units na ito, na hindi kami gumagamit ng government funds, ito ay private funds na pera ang gagamitin. Kaya medyo may katagalan yung sistema. Ngayon, along the way, in 2 years' time, sa pag-aaral po namin sa pabahay para mapabilis, nakakita rin po kami another solution para pabilisan naman. Dahil natapos na po namin yung problema doon sa funding. Yung funding problems po ng housing ay nagawa namin in 2 years' time para mapatunayan na ito ay uubra ang sistema na gagawin natin. Ayun. Tumakbo yung 2 years na yan. So nakita namin lahat ng diferensya na yan. Ang naging diferensya na ngayon, yung mga developers, contractors, walang sariling kapital para itayo yung mga bahay. So mahanap ulit kami another solution para bigyan ng kapital yung mga contractors at developers para maitayo yung bahay. Pero yung beneficiaries, nasolusyonan namin yung affordability. Kasi ang housing, dalawang problema ng housing at that time. Kaya walang nangyayari sa housing. Affordability and access to funds. Pag pinag-usapan yung affordability, hindi makakabili ang mga mahirap. Opo. Dito sa Administration Marcos po, makakabili na po yung mahirap. At gamit po ang government and private funds. Yung private funds po na, ang nakikinabang lang po niyan yung mayayaman, yung may pambayad at saka mga negosyante. Hindi po nakaka-access yung mahihirap. Imagine, ang pera sa private sector at dito sa tinatawag ng capital market, 17 trillion. Hindi nagagamit siya kung sino-sino lang gumagamit na yan. Pero nandyan yung pera. Well, ang ginawa po ng Administration Marcos, tinap po natin yung private funds by using interest subsidy para yung mahihirap, makaroon na access sa private funds. By doing that, yung mahihirap po, makakautang na po sa bangko. Ngayon naman po, baka Yusek Gary, masagot niyo po ito. Ito po currently na 140,000. Saan po ba ito nagsimula at bakit po dito po sa lokasyon na ito? Marami na po tayong ongoing ngayon. Simula sa Ilocos, meron po tayo dyan. Sa Nueva Ecija, meron din po sa Palayan. Meron ding upcoming sa General Tino. Marami rin ho sa Bulacan, sa Bukawi, Pandi, Santa Maria. Meron na ho dyan. Sa Cavite, marami na rin. Meron ground break lang natin ang 13 Martires. Nandyan na rin yung Imus, na-ground break na rin natin. At marami pa po. May Alfonso. Meron din sa Laguna. Meron din sa Batangas. Meron din po sa Visayas. Opo. Meron na tayo sa Bohol, sa Tagbilaran. Meron na rin hong upcoming sa Toledo, sa Cebu. May inaayos din kami sa Cebu City. At sa Mindanao rin po, sa Zamboanga area, meron na rin po nagsisimula. Meron na rin sa may Cagayan de Oro, yung Fibidec. So, all over the major islands sa Philippines, meron na po tayong mga project. At marami pa ho kaming parating na proyekto kasi kinukompleto lang nila yung mga dokumento para makapagsimula, makapag-actual construction na po. Nagkakaroon na ho ng interest yung mga maraming private developers and contractors na sumali. Kasi nabalansin natin dito ho sa programa ng DSUD, sa pamumuno ni Secretary Acuzar, yung mga beneficiaryo po na-identify na ng LGU. So bago pa lang gumawa ng construction, yung mga developers natin, tsaka yung mga contractor, meron na pong takers ng units. Yun ho ang kagandahan, kaya maraming sumasaling developers.
Doon naman ho, pag nakumpleto na yung mga units, hindi na ho sila mangongolekta kasi kukunin na ng pag-ibig. Sa pag-ibig na sila may utang. So, napakaganda pong business model para doon sa mga interesadong developers na sumali doon sa pabahay. Kaya nagkakaroon po ng maraming interest. Sinabi nga lang ni Sec, kung ang aasahan lang natin mga private developers, medyo babagal yung implementation. Kaya humanap si Sec ng another mode kung paano magkaroon ng pondo. At mamaya ho sasabihin niya. Ayan, pag-usapan po natin itong latest na proyekto ninyo dyan sa Pasay City. Meron po kayong tinatawag na staging area po dyan. Ano pong ibig sabihin nitong staging area habang ginagawa or gagawin pa lang yung mga pabahay nyo po dyan sa Pasay? Correct po, no, Ma'am Nina. Nung isang araw, nakipagpirmahan po ang aming tanggapan kasama po ang local government unit ng Pasay. Kasama din po ang MIA na siya pong nagmamayari ng aming pong pinagtatayuan ng staging area. Yung staging area po, ang concept po kasi natin, on-site in city redevelopment. No? So kung saan po natin nakikita yung mga kababayan nating mga informal settlers, ang plano po natin, i-redevelop natin yung lugar na yun para doon mismo sila titira. Hindi na po tayo kasi nandun sa model po dati na dinadala po yung mga kababayan sa malalayo. Yes. Kasi po, ang paniwala natin, if we're able to stay on-site in city, yung kanilang livelihoods remain intact, yung kanilang social capital remain intact. So yun ang idea. Now, of course, the challenge is if you're in a place like Metro Manila, walang space. So ngayon, kung ating tatayuan po ng higher density buildings para po mas accommodate na mas madaming tao, yung mga lugar na kung saan nakatayo ngayon ng informal settlement, kakailanganin natin yung staging area. Ito po yung lugar kung saan po sila maninirahan ng temporarily habang tinatayo yung main project. Doon po sa staging area, so una po, ililipat natin, no? So tinatayo ho ngayon yung staging area. Habang tinatayo yun, meron tayong social preparation so that people understand na this place na paglilipatan is only for temporary use. Pagdating nyo po sa staging area, dyan naman po tayo, whole of government approach, dadali natin DOH, DTI, all of the services, TESDA, labor, so that people are ready to take on more responsibilities, they're more skilled, and also tuloy-tuloy ang social preparation para pagbalik nila sa main project, handa po silang tumira doon naman po sa living in vertical spaces. Ang tanong ko doon, Yusek, paano kung komportable na sila doon sa staging area? Di ba? Kung nakasettle Maganda din na rin sila daw doon. Ano ba yung itsura ng staging area na yun? Gawa po saan? Kasi complete siya, di ba, Sek? Yung staging area, maganda yun. Kinumpleto kasi nga, meron nga processing center eh. Kailangan maayos ang lugar. Pero lilipat ka kasi mas maganda yung lilipat ng pabalik. Ayun. May swimming pool, may parks. Parang ka nasa BGC. Wow! Nakita ko nga nakita ganun, niyo yung mga video, may Yes, basketball court, Oo. may playground. Yung kasi ang utos ng presidente at the first lady, bigyan ng maganda at kaayusan lugar ang mga mahihirap. Sa pagkakataon na ito na administrasyon, mabibigay po natin yung kaayusan po ng kailang panirahan. Opo. Okay. Pati niya kasi kung sa Pasay City, no, siyempre na pag-uusapan natin, yun kasi yung terminals Terminals 1, 2, 3, 4. So, Yes. importante po talaga. Gaano po importante to develop this, no, Sek? Hindi, kasi ang staging area, kasi tapos na nga kami dun sa funding. Tapos na kami sa subsidy, tapos na kami dun sa sistema. Ang problema namin ngayon, technical. Pag sinabi mong technical, ang problema yung pagko-construct. Siyempre, yung squatters, ISF or squatters, all over the country. Siyempre, nasanay na sila tumira sa ganyan lugar. Okay. Paano mo tatayuan ngayon yung lugar nila? Kasi pag government property, joint venture kami, or lease holds rights. Pag private property, bibili namin yung property para maibigay sa mga squatters, sa mga mahihirap. Yun po ang programa namin. Ngayon, pag nabili ninyo yan, kailangan mo ilipat muna temporarily. Yung sinasabi ni Yusek Abe, na siya ang punong abala doon sa Pasay. Kasi sabi ko sa kanya, gumawa tayo ng sample project para proof of concept na kasama yung technical problem, kasama yung financial problem, kasama rin yung community development
para paglipat nila dun sa tamang lugar, maayos na. Maayos na. Magbabayad ka ng monthly dues, magdidilig na kayo halaman, maglilinis kayo, at may kapitbahay ka na maayos. Okay, so mga ilan po itong mga pamilya na magbe-benefit dito po sa Pasay, for example? Ngayon. Yusek or sige po? Sige, sige. For the staging area, we're preparing 300 temporary units. But for the main project, we're building 12-story, 2 buildings at 12 stories. So up to, I think, up to almost 800 units. So makikita mo, because of the density, mas madami na tayong marireceive na tao dun sa same amount of space. So that is the idea. In fact, pag tinignan nyo yung location ng aming napili in coordination with the LGU, yung mga katabing areas nun are also government, informal settlements, on government lands. So yun po ang isa-isa naming ililipat at isa-isa po naming i-redevelop yung 4 na plots ng land na yun. Okay. So, Just to visualize, sige lahat po. yung lugar na yun, aside from sila, lilipatan namin sa staging area. Pag natayo yun, lahat ng squatter all over around that area, malilipat lahat. So malilinis kasama estero. Opo. Okay, maganda po yan, ano? So, sino po ba ang pwedeng maka-benefit dito po sa mga proyektong ito? Paano po may nakikinig sa ating mga kababayan ngayon? I'm sure lahat ay gustong... Interesado. Oo, kasi murang Ikaw pabahay. Hindi po to libre ha, kasi baka akala nila binigay na lang basta ganun. Si Gary, sige po. Ang kalimitan hong mga beneficiaryo namin, syempre yung mga mahihirap na merong stable income kasi mangungutang sa pag-ibig. Kino-consider din po namin yung mga government workers like teachers, police, mga firefighting, mga ganyan. So lahat po to ang gusto ni Secretary makasama. Provided ang pina-priority natin yung wala pang bahay, yung first time home buyer. Yan po yung kino-consider. Meron din pong mga sinasabi natin, di ba, yung mga vendors, sasabihin mo, paano yun? Wala naman siyang stable income. Ang Pag-ibig po, meron silang qualification requirement din para ma-determine at magkano ba more or less ang kinikita nitong mga ito sa isang buwan. Kasali rin po sila. So, all in all, ang gusto ni Secretary doon sa pabahay namin maging all-inclusive, lalo na doon sa mga minimum wage earners, yan yung mga nangangailangan ng bahay, mga startup na mag-asawa, so hindi pa nila kayang bumili ng mahal na bahay. So, dun sa presyo namin, tamang-tama, they can afford if they are a minimum wage earner. So, you have to have a job. You have to have a stable income. Hindi mo pwede ito yung kasi baka akala nila Babayaran. ibibigay lang sa'yo na parang libre. May qualifications din po talaga. Oo. So at least... Basta may trabaho, Basta may trabaho ka. may bahay. Opo. Pag wala kang trabaho, wala kang bahay. Opo. Yes, of course. Paano po yung bayad nila? Can you give us an example? Magkano po yung monthly payment? Ganyan. Magkano yung interest? Kasi sa Pag-ibig po ito, no? Yung ganito po, ma'am, yung mga produktong pinuproduce namin, may up to 4 stories, may 5 to 9, may 10 stories up. So, ang pinakamababa pong bayad doon sa 22 square meter na 4-story, mga 2,700 yan, 2,800. Monthly. Monthly. Opo. Kasama na yung mga MRI, yung mga miscellaneous. Ang pinakamataas po doon sa 1.8 million na presyo, yung sa 10 up, mga ano yan, 5,000 a month. Depende rin po sa laki. Opo. Sa 22, space. And for how many 22. years? 25, 27. 30 years po. 30 years. years. Kaya po murang-mura. Hindi na mahirap yun, Opo. no? Imagine Imagine mo kung 2.7, nasa 2.8. Metro Manila ka, regular condominium, siguro ang presyo 3 million, 4 million. We're only pricing it at maximum 1.8. Opo. Timeline po, more or less, sa pag-construct ng ito pong Sabi nga pabahay. po ni Secretary, mga 1.5 to 2 years ang buildings. Buildings. Pero kung mga low-rise yan, 1 year and a half, kompleto pa. Opo. Na-identify na po ba natin yung mga locations, more or less? Pero Just to visualize to, saan po banda sa Pasay? In fact, yung 1.2 million, may plano na. Kaya by next year, siguro ang tatayo ng mga housing units na sabay-sabay. At pag nakakuha namin yung binibigay sa amin na guarantee, mingi kami ng government guarantee. Pag naibigay yung government guarantee, lalo mapapabilis. Di ba, sinabi ko sa kanila, yung 140,000 units, ginamit namin yung yung sistema
na ang gagamitin pera ay private sector money. Ang mangungutang, pribado, at sila magtatayo, at sila magte-take out. Pag yun ang ginawa naming sistema, aabutin kami ng siyam-siyam. Ibig sabihin, yung 1 year, na tinrabaho namin 2 years, 140,000 units lang ang mapuproduce namin. Pero pag nabigyan kami ng sovereign guarantee, matatapos namin yan yung 3 million sa panahon ni Presidente. At yung 3 million na kasunod, may di-deliver yan after 3 years na kanyang panunungkulan. Pero nakalatag na lahat yung 6 million. Wow, very ambitious po Very itong ambitious. project na ito. But definite yung timeline, more or Oo, less. so, okay, so let's just make it clear. Akala kasi ng marami 1 million a year during his term, pero hindi. So you're saying 3 million hanggang matapos po ang pag-alis ng presidente after his term. Okay, pero yung 6 million, malalatag namin, lahat ng backlog malalatag namin na may plano, may lupa, may gumagawa. Pero ang delivery, kasi 3 taon ang delivery. Yes. So, after 3 years, doon ang delivery. Kaya lalampas doon sa time na, sa panahon ng pagsiservisyo ng ating presidente. Kaya mga importante rito, yung susunod na administration, dapat maayos din para matuloy-tuloy natin ipabahay. Sana nga po, bigla ako napahinga ng malalim, Parang pag inisip natin yun kasi yung crucial ng implementation after that. Yeah, but at least 3 million. Okay, nung daw panahon ni Pangulong Duterte, parang 500,000 lang po ata ang naitayo. In 6 years. Po ba? So in 6 years, 500,000. And kayo po sinasabi nyo, 3 million, that's way above and beyond what has been done before. Parang unprecedented po ito kung sakaling ma-deliver nyo po lahat yan. Sana magkatulong-tulong. Opo. Okay, saan pwede pumunta yung mga mamamayan po natin para maka-avail nitong programa na to, sir? Yusek. Pupunta lang ho sila sa local housing council nung LGU para magpa-register as beneficiary. Doon po, pag nasubmit yung pangalan, normally ang ginagawa ko ng LGU, pinapasa na rin kaagad sa Pag-ibig kasi siya magte-take out para ma-revalidate na sila. So pagka meron ng sufficient number doon sa pabahay na itatayo doon sa isang lugar, madali na hong itayo yun kasi yung developer hindi pa nga nagtatayo, meron ng siguradong kukuha ng mga units. Napaka-importante ho yun. Kasi mababayaran lang yung mga private developers pag na-take out ni Pag-ibig. Correct. Ibig sabihin, kukunin ni Pag-ibig yung unit, pirma ka ng contract to sell, doon ka na kay Pag-ibig magbabayad, si Pag-ibig babayaran naman yung developer para makabawi doon sa kanyang ginastos kasi sila ho ang namuhunan. Whereas in traditional Yusek, gagawa ka nang hindi mo pa sigurado kung sinong kukuha, Pre-selling. bakante ka, pre-selling, bakante ka. Ayan. Yun ang kaibahan dito. Kaya nga po talagang lahat po kami ay we all wish the success dito po sa pambansang pabahay na programa. Sana po walang favoritism yung mga LGU baka puro kamag-anak nila. Baka butante nila. Baka botante nila. Paano po natin ma-ensure Opo. na fair and square? Ayun ang susunod na problema. Konsyensya nyo na lang. Pasensya na. Hindi namin kaya yun. Wala kang bahay dati, di ba first time? You have to be a first time buyer. Yes. Siguro So, pagka isitahin nyo, ganun, baka yung iba dyan, may mga malalaking bahay na, tapos may bahay pa. Baka negosyo yun din. Iparenta. Parenta. Those are some of the risks. Tatrabahuin namin para pag-aralan. Opo. Ayan. Alright, pasadahan rin po natin itong proyekto ninyo sa Pasig River. Uy, maganda to Yes. Nakakita ko ng mga vlogs dito Oo nga Thailand, di ba? Gusto- parang Paris nga Parang eh. Paris. Yes. Oo. Can you tell us po, ano po yung mga pwede namin gawin? Ano yung mga naidagdag dyan po sa Pasig Rehabilitation Nandito Project? sa Yusek ko sana. Anyway, isang gumawa ng Pasig. Anyway, yung Pasig River, yan ay utos natin ni First Lady na tapusin during buong term ng ng ating presidente. Kaya kami ay nagpresenta sa Pangulo na tapusin yung project ng Pasig River. Ang ganda. Oo. Para po talagang, pwede ka magpa-wedding picture dyan, mga prenup. Ang kahabaan niya, kung di po ako nagkakamali, mula po sa Jones Bridge hanggang sa dulo ng Manila Post Office. Yan. Hanggang sa yan? Hanggang sa
sa Intramuros. Intramuros, oo. Ganda. So ganda. mga 500 meters na yan. So ano pong mga activities pwede namin gawin dyan? Pwede ba siya yung mga biking, running? Itong partner ko si Migs. Takbo, Migs. Ano Oo na? nga, Bike running saka, ka. hindi, Yan. bike saka running. Oo, Talaga? Yung ilalim, shops. Wow. Nasa ibabaw yun nasa ibabaw yung pedestrian saka yung bike lane Doon sa ilalim, nandun naman yung mga shops. Yung sa ilalim, yun ang pambayad. sa gastos. Kailangan may kailangan. Hindi naman pwedeng tumayo na wala kang panggastos. Ito kasi hindi pera ng gobyerno to. Pera uli ng pribado ang ginamit dito. Mahilig Para po kayong gumamit ng hindi Oh, pera ng gobyerno. Kasi parang 'di ba, parang ang running a government is a business dapat. Kaya, Dapat private ang gagalaw. Kaya po siguro kayo ang nilagay dyan, Secretary Acuzar. Now, let's get more personal. We just want to ask, yung po hindi enough itong few minutes to ask you, but sa mga nakikinig po ngayon, ano po ang advice nyo sa kanila? Because we know, sa mga nakakakilala kay Secretary Acuzar, you came from humble beginnings, no? Sabi nyo nga, kung tama ba yung junk shop, ano po ba? Nagko-kolekta kayo ng basura para ibenta nung bata kayo? Ayun, nagtitinda ng ice drop. Nagtitinda ng ice drop. Kwento ko yung araw Junk collector, tama po? Yung ice drop, pinapalitan mo ng bote. Mas malaki kita sa bote. Ayun. Hindi sa ice drop Yung bote, yung kita sa bote, bubulsa ko. Yung kita sa ice drop, sa nanay ko. Nung bata ako yun. Negosyante na talaga kayo. Pinapaikot Noon na Sec. So ano po ang paano hindi naman kasi lahat po ng ganyan nagiging katulad na ngayon ni Secretary Acuzar. Alam na po naman po namin, pwede ko bang sabihin, one of the top billionaires. Billionaires no? Bilyonaryo. Hindi, ng bansa. I mean, alam po namin yung mga ginawa nyo Yung mga construction na pinatayo po ninyo. Paano nyo po nagawa yun? Hindi, siguro sa mga kabataan yun, lalo sa mga magulang. No? Basta yung nanay, tatay mo, pinalaki ka ng yung mahalaga yung oras. Kasi, alam mo, pag estudyante ka, di ba? Pagdating ng Sabado, Linggo, tulog lang ng tulog, di ba? Laro na laro. Kami hindi. Kasi kailangan yung Sabado, Linggo, hindi ka maglalaro. Kailangan mo magtrabaho para makita mo yung halaga ng oras. Kasi yun ang kinabukasan mo. Kaya nung pinakawalan na ako ng magulang ko sa negosyo, sanay na ako. Kaya yung mga kalabo ko sa negosyo, sisiw sa akin. Kasi sanay ako mapagod Iba yung age. Yung iba, pag napagod, humihinto Opo. At tayo, habang napapagod, lalong ginaganahan. Iba rin talaga. Virtues, no? Pagka hardworking, tsaka it's expected, kailangan mabawd. Kasi iba pag ayaw na nila, yung mga spoiled. Kamukha ng brats. isang kwento ko, bakit ko nahiligan yung pabahay. Kasi nung nag-aaral ako ng high school, yung nanay ko, tatay ko, mayroon kaming bahay sa probinsya, nakatira kami. Doon ako lumaki, doon pinanganak, 20 years ako nandun. Doon ako nagkaisip. Isang araw pinalayas na kami, hindi pala kami may-ari ng lupa. Yung bahay pala ang pag-aari. Wala kami rental, pero pinahiram pala sa amin yung lupa. So naranasan nyo na pinalayas kayo sa sarili nyong bahay. Kaya ang ginawa ko, binili ko yung bahay nanay ko. Meron pa ho kayong ginawa Hindi raw kayo pinag-exam sa MLQ dun sa kung saan ho kayo nag-aral. Isa pa rin yun. Ano po nangyari doon? Hindi raw kayo pinag-exam? Pinagtutulungan ka na ng mga magulang para makapasok sa eskwela sa MLQU sa Quiapo. Sa araw, wala. Talagang nag-exam kami. Nilapitan ako ng professor ko. Sabi niya, Mr. Acuzar, you have to leave. Why, sir? Kasi hindi ka bayad ng tuition mo. Yung policy dito, pag hindi bayad ng tuition, alis ka na. Kabas ka na. So, hindi ako nakapag-exam. So, ang sakit nun. Dala-dala ko yung T-square ko, architecture ko dala-dala ko T-square, triangle ko, ganyan ko lang. Umuwi na ako. Tapos umuwi na ako sa Bataan. Pag uwi ko, bumalik ako, magwa-working student na lang ako. Tapos sabi ko, pagdating oras, ayoko ng ganitong sistema. Nagsipag lang ako.
fuel. At ngayon, hulaan mo, Mig, sino may-ari ng MLQU? Binili ko eskwela. Binili rin ni Sec. Yun eh. O, diba? I hope na inspire po yung ating mga taga-kinig, nanonood, mga kaserbisyo. At sana po ay matake advantage po nila. Muli, imbitahin po natin yung ating mga kababayan na sumali po dito sa pambansang pabahay natin. Dito po mula sa DSUD, Secretary Acuzar. Salamat po. Sige po, Sec, pwede na po imbitahan. Imbitahan po natin sila at hikayatin na sumali. Yung pong mga pagkakataon na po sa Administrasyon Marcos, ito yung mga ISF at mga mahihirap na kababayan natin, nagkaroon po ng daan at pinto para magkaroon po ng sariling bahay para sa atin, mga pamilya. Kaya po kayo pong nandyan po sa ating kapaligiran. Ito na po ang programa ng ating administrasyon na magkaroon po tayo ng maayos at magandang bahay sa darating na panahon. Maraming salamat po. Good luck po, Secretary Jerry Acuzar at sa lahat po ng mga kasamahan natin dyan sa DSUD. Maraming salamat And din our po. USECs, of course. Of course, our USECs, Yusek Gary de Guzman at syempre Yusek Ave Tolentino. Maraming salamat po and happy Monday.